Magsitayo na po ang lahat. Buksan aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago. Sa mga pagdiriwang naming ng iyong pagsagip sa tao, umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman, at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay ay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman.
Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw may mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, ating siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagilingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila anong oras siya gumaling. Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Good morning po. Para sa inyo at para sa mga kasama natin online. Ngayong araw po, yung unang ipinapahayag sa atin, lalo na ng unang pagbasa, yung ating Panginoong Diyos, ninanais na bigyan tayo ng mabuting kalagayan. Matapos niyang makita yung mga paghihirap ng mga tao nung panahon ni Propeta Isaías, ninanais naman talaga niya, simula pa nung una, na yung kanyang mga minamahal na nilikha, bigyan ng magandang at mabuting kalagayan. Kaso lamang po, kadalasan nung panahon nila, sila rin naman po yung nagnanais na tumalikod sa Diyos, sumuway sa ating Panginoon, kaya ang ending po, hindi nagiging maayos yung kalagayan. Pero gayon pa man, yung patuloy na pinapangarap ng Diyos sa kanyang bayan noon pa man, magpasahang gayon sa bawat isa sa atin. Nais niya na yung bawat isa sa atin ay magkaroon ng mabuting kalagayan. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng tunay na kagalakan at kapayapaan magpasawalang hanggan. At tanging makukuha at makakamtan lamang natin iyon kapag tayo'y mananatili sa kalooban ng ating Panginoon. Kung tayo'y mananatili sa piling ng ating Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya ngayon naman, ang tanong, ano yung mahalagang dapat nating gawin kapag yung ating mga kalagayan ay hindi maayos? Kung yung mga kalagayan natin ay puno ng paghihirap at mga pagsubok, ano yung dapat nating gawin upang tayo ay makapagsimulang muli na makapaglakbay patungo sa magandang kalagayan ng ating mga buhay? Sa atin naman pong ebanghelyo, dun po natin matutuklasan yung mensahe sa atin ng Panginoon. Meron pong lumapit kay Jesus, isang ama na mayroong anak na mayroong hindi mabuting kalagayan, mayroong kasakitan. Ano pong ginawa ng ama para magkaroon ng mabuting kalagayan yung kanyang anak? Yung ama ang ginawa, lumapit kay Jesus nang may pagpapakumbaba. Nung una sinabi ni Jesus, hindi ko gagawin yan. Naniniwala lang naman kayo o maniniwala lamang naman kayo kapag ako ay gumawa ng mga palatandaan. Pero minsan, kadalasan yung mga tao ng panahon ni Jesus, kahit magpakita siya ng maraming kababalaghan, marami pa rin yung hindi naniwala. Kaya sabi niya, hindi ako gagawa ng mga himala at kababalaghan dahil hindi rin naman kayo maniniwala. Pero sa puso nitong amang ito, may matindi siyang paniniwala at pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus Nazareno. Kaya nagpupumilit siya, pumunta na po tayo, Jesus Nazareno, sa aking anak, bago pa siya mamatay. Wala pa rin ginawa si Jesus. Ano lang sinabi niya? Ang sinabi lang ni Jesus, umuwi ka na at gagaling na ang iyong anak. Ano yung mahalagang meron yung lalaki? Meron siyang paniniwala at pananampalataya. At nung umuwi siya, anong daladala niya? Yung salita ni Jesus, nagagaling na yung kanyang anak. At pagka-uwi nga niya, naging mabuti na yung kalagayan ng kanyang anak. Yun po yung isang mahalagang titingnan natin sa ating mga buhay para magkaroon ng magandang kalagayan yung ating mga buhay. Meron ba tayong pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Hesus? Pinanghahawakan ba natin yung salita ni Jesus Nazareno? Yung dalawang bagay po na iyon, yung dapat mayroon tayo palagi upang makapaglakbay tayo sa mundong ito ng may mabuti at magandang kalagayan. At ito po yung patuloy na paalala sa atin, kahit nung ebanghelyo kahapon, naalala po natin, kwento po ng alibughang anak, the prodigal son, nung siya'y lumayo sa piling ng Diyos, nagkaroon ng kaguluhan sa kanyang kalagayan dahil lumayo siya sa tahanan ng kanyang ama. At yun po yung ibinibigay ng paglayo natin sa Diyos kapag pinipili natin ang pagkakasala. Pero ano pong pinapaalala sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng kwento ng Ebanghelyo kahapon? Bumalik lamang tayo sa Diyos Ama
at aayusin niya ulit muli yung ating mga kalagayan. Yung magandang balita po na patuloy na ipinapahayag sa atin na yung Diyos palaging nag-aabang sa ating pagbabalik. Yung Diyos palagi tayong binibigyan ng pagkakataon na makabalik sa Kanya dahil ninanais din naman ng Diyos na ayusin at maging maayos yung ating ugnayan sa Kanya. At dahil sa mga pagkakataon na ganito, patuloy ding pinapaalala sa atin na napakahalaga ng pananampalataya at patuloy na pagkapit sa salita ng Diyos. Dahil yung Ama, nung siya'y naniwala at kumapit sa salita ng Diyos, doon niya simulang nakita ang mga himala sa kanyang buhay. At ganoon din po sa ating mga buhay. Kapag may paniniwala, doon din natin unti-unting makikita yung mga himala at pagpapala ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung mga tatandaan natin sa araw na ito. Unang-una sa lahat, ninanais ng Diyos na bibigay sa atin ang mabuting kalagayan. Paano natin makakamtan ito? Tayo'y manampalataya sa Kanya at patuloy nating panghawakan yung Kanyang salita na nagbibigay pag-asa at nagbibigay buhay magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo, naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga mahal natin sa buhay na yumauna ay magtamasa nawa ng walang katapusang gantimpala bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Sumasamba, sumasako, naghandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nagdama ang
pagmamahal ng Amang sumasamba, sumasamo, paghandog ng ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Jesus, ilugin mo aking sugat at puso. Nag-aking
kapwa kong kasing bigo. Hapis at pait iyo patamisin at hagkan ang sakit ng magningas ang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugat ng puso ng aking mahamong kapwa kong kasing bigo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na April 3, 2025, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating alalahanin, ninanais ng Diyos na magkaroon tayo ng mabuting kalagayan at nawa tayo ay makapaglakbay patungo doon sa papaanong paraan, patuloy na pananampalataya sa Kanya at patuloy sa pagkapit sa Kanyang mga salita. Yun po ang daan para sa mabuting kalagayan at daan para mas makita natin yung mga himalat pagpapala ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.